Buhay underdog style. Ayan. Hi! Kapi ng mga underdog. Eto, alam mo naman, ang sarap-sarap ng kape ng Alta. Alam mo naman, yes, ako si Lily Cruz. Di ba? Very, very Lily Cruz ng aapi ng Alta. Oo. Oh, Ayan. anong chika? Ayun nga. So, kanina, na-mention ko yung sa ano, yung, well, yung all the badges of a tyrant leader is coming out, 'di ba? Kasi recently tinanggal yung asawa ni ano, ni Attorney Harry Roque as board of trustee ng Pag-ibig. Na Okay. meron pala tong ano, ay hindi ko pa to na-mention eh. Meron kasi Akala ko ba, ugong-ugong na akala ano. ko, akala ko ba ang kasalanan ng ama, hindi kasalanan ng anak? Ang kasalanan, oo nga, iba naman daw pag Kasalanan, asawa daw kasi. ang kasalanan ng asawa, kasalanan mo rin? Ganon? Kasalanan mo din. O, di ba parang, True, ayun. Iba na pala. Asan na yung Marcos mantra na gano'n? Na ang kasalanan ng ama, hindi kasalanan ng transferable na pala. Transferable na, correct. Kasi Kasi bago na pala, sabi. oo. Siyempre 'di ba parang, si Attorney Harry Roque, 'di ba ng mga nakakaraang vlog niya, may pagka talagang spicy na rin talaga yung mga kuda niya. Tapos all of a sudden, biglang, okey Oo. sige nga. Well, from the point of view of considering human nature as crude as possible, as raw as possible, and considering pulveronic times, I think it's understandable why they're doing that. It is expected. It is expected, True. and actually, it's kind of dangerous. napaka ano ko, di ba? Napakalamya ko. It's kind of dangerous. Kasi remember, I remember that nung panahon ni PRD, meron pang ang sundalo, kinikriticize siya. Nagtitwitter pa, kinikriticize yung mga policy niya. Remember? Yung isang sundalo ko, hindi ko na papangalanan, ano na ngayon siya ngayon? Madalas siyang umi-eksena ngayon kay Duterte. Kilala yan ng mga DDS. Yung sundalo na yun, naluloka nga sila, ba't hindi ito tinatanggal? Ang lakas man ng itong laitin yung commander-in-chief. Hindi naman siya tinanggal. Na actually, parang mas yung may expect mo na tatanggalin ka dahil bakit mo ako inaano? Ako ang commander-in-chief mo, di ba? Parang, alam mo naman ang military, it's a very hierarchical Correct. system. Sundalong kanin yan. Hindi naman siya sundalong kanin. It's actually a good soldier. Anyway, so yun ang eksena. Tapos napaka-obvious naman, ang pinalit friendship. Chokra ni Mel Robles. Kasama niya sa Buhay Party List. Well, diba? Ay, baka ganun siya kalaki. Pareto na tayo. I mean, wala nang code to. Diyos me. Diba? Chokra ni Mel Robles yung pinalit. I think they're doing these things because they can. As simple as that. Yeah. To our expense. Ayun. So yun, nakakaloka lang. Grabe. Tapos, well, today, meron kasing may kinongclude na ng Senate yung hearing nila tungkol dun sa People's Initiative. Nakakaloka. Nakakaloka kasi itong pirma pala ay walang juridical personality. Sino? Sila, ang pirma. Di ba ang kwento ganre? So, kailangan na may juridical personality? Well, hindi naman. Kasi anybody can support anybody can support the movement. Pero ito kasi yung problem. Ang sabi nila, ang nagbayad nung Chacha commercial,
nung Chacha commercial sa TV, which is 55 million by the way, okay? Ang sinasabi nila is that it was paid for by pirma. Okay. Pirma daw ang nagbayad. Ngayon hinihingi yung resibo, hindi nila mabigay, hindi nila maano, ganyan-ganyan. Wala silang ma-present na na hard evidence na pirma nga Oh. yung nagbayad nung ano. So, they were trying to trace kung kanino galing yung pera. So, yung pera nga daw ay galing kay Oñate. Yung sa convenor ng pirma, ganyan-ganyan. When they check, kasi itong pirma na to is the same group na nagsusulong nung charter change nung panahon ni GMA I think. Or panahon ni FBR yata, ganyan. Pareho. Oo. Yeah, it's the same group. So ngayon, apparently in 2024, na-revoke na pala yung kanilang juridical personality. Hindi na sila registered. So wala na silang juridical personality. They're not a recognized group anymore. So ibig sabihin, walang grupo to speak of. Ayan. Then why is the lawyers who paid for the advertisement said na they just did it in behalf of pirma. Kasi law firm yung nagbayad dun sa sa mga networks Oh, bayaran nyo 55 million, 2 weeks papalabas sa TV. Etong bayad na to, 55 million, itong 55 million na to nanggaling to sa pirma. So yung mga abogado basically nag-misrepresent sila kasi mga lawyers, wala pong pirma. Who are you talking to? There's no pirma to speak of. So sinong nire-represent ninyo? Sinong kausap ninyo? So ibig sabihin, it's just Oñate yung nagsasabi na convener siya ng pirma. Ang tanong, bakit ayaw nyo ilabas na ikaw? Why are you using spurious organization? Tapos sasabihin ninyo na sa kanila galing yung pera. 'Di ba? Ba't kayo nagsisinungaling? 'Di ba? And so, they were trying to get more information kung kanino galing yung pera, sino yung ganyan-ganyan, sino ang sumagot doon sa they were parang may isa pang grupo na parang isa pang organization na nagsusulong kuno ng People's Initiative na later na lang lumabas. Yung Change Reform Kineme ganun. Kram yata, ganyan. Kram yung pangalan, ganun. So ngayon, ang isa pang nakakaloka doon, nung sinususog kung sino yung nagpopondo at sino yung nagpapatakbo nitong PI, they were all invoking, privacy, hindi po namin pwedeng i-divulge because of the privacy of the donors, ganyan. And I think these guys are not thinking, okay? If you're going to, ang pag-amyenda ng konstitusyon or pagsusulong ng batas ng kahit especially itong pinaglalaban ninyo na PI, na People's Initiative, if you're going to support it, napakamakabayan yung act na yan because in order for you to do it, you must believe it 'di ba? To the core. Na putang ina, kailangan talaga natin to, ganyan. So therefore, hindi ito yung moment na mag-i-invoke ka ng privacy. Hindi ito yung moment na hindi, ayaw naming malaman kasi because of privacy, ayaw nilang malaman na sila yung kineme, ganyan. No! Makabayan ka di ba? Tapos you're doing this dahil patriotic kayo. So hindi po pwede na, di ba? Hindi add up na worried ka about your privacy when in fact, you are engaging in a very makabayan act. Di ba? So anonymous? Anonymous, ayaw nilang i-reveal. Wait, so nagpapapirma ka ng tao, nagpapapirma ka sa mga tao, ginagamit mo ang pera ng taong bayan ng tao para pang-attract ng pirma. Hindi mo i-reveal kung sino ka? Sino yung nagpopondo? Am I the only one seeing something fucked up here? Or
Am I the only one who's such a bad Mm. and ano pa, maduming pag-iisip? Or is this really something I don't know. Mm. Totoo. Is this Actually guys help me here. Is this fucked up or do I just have a dirty mind? nakakaloka ang Joey, mga help me. Joey, help me. Is this fucked up or do I just have a dirty mind? Diyos me. Ang frustration ko lang dun sa Senate hearing, no, I think, na-call out ng bonggang-bongga or at least kumbaga parang na-scold lahat ng government officials who participated and bankroll the People's Initiative. Kasi, if it is a People's Initiative and you're using the government resources for it, there is something, there is something really wrong doon sa ganong klaseng ineme. Like for example, nagsalita yung PBA coordinator na, ay hindi, nakita ko po yung ganyan-ganyan, nakuha ko po yung pagka sinunog ko po lahat ng papel, ng pirma, kasi alam ko po mali. Naging ganun eh. Unang-una, ikaw ay party list coordinator kang tang-ina mo ka. Hindi ka dapat naggaganon. Diba? Hindi ka dapat naggaganon. Bakit ikaw ang bakit ikaw ang magpapatakbo nito? Eh, taga-gobyerno ka. 'Di ba? Eh, yung masyadong blatant yung mga ganun pagkatapos tinuro ni Oñate si Garbin na siya yung na kunwari yung pinangakong pirma daw ni Garbin ay 2 million, ganyan. So siya raw ang magpapaprint ng coupon bond para sa 2 million. Huh? May mga ganon. Kanya-kanya daw sila. Sabi ko, ano to? Blatant na ginagamit niyo yung government resources para dito. 'Di ba? I think they should have been more harsh doon sa part na 'yon. Nakalkal din yung yung AKAP, yung ang tawag dito, yung ayuda para sa mga may trabaho pero mas mababa sa 23,000 ang kita. Meron pala raw yung 60 billion na budget na nagulat ang Senado na meron palang ganun. Ayun. Ito namang Senado, parang ba't kayo nagugulat? Dapat dumaan yan sa inyo eh. So nagulat daw sila na parang, para saan yan? Meron palang 60 billion para sa AKAP. Walang ganun. Hindi daw nila alam na merong ganun. Sabi ni Sena, ang pagkakaintindi ko po, sinabi ni Senator Amy na sa United ay more than 30 years na election operatives. Ano bang ibig sabihin ng election operative? Joey Cruz. Ano po, ang tawag dito, ito yung mga tao na nagpapatakbo ng kampanya. Yung kampanya na yon hindi not necessarily election. Pero kung kunwari meron kang gustong i-lobby, ganyan, meron kang gustong yun yung meron kang gustong mangyari at kailangan mo yung tulong ng mga political players dyan, either yung mga botante or yung mga leaders, ganyan-ganyan. So basically parang lobbyist, no? Dasas, di ba, election operatives parang lobbyist rin yan di ba? Hindi, mga tumutulong pag-election. Mga kinukonsult Iba pa during yun. Iba pa yun. So, every election, you need someone in order to help you run the campaign. So, kumbaga, kung ang niya, ang lobby work niya is confined doon sa election lang. O kasi hindi ko naman siya naririnig sa ibang issue eh. Diba? So if you need someone to run the campaign and win an election, maybe you hire someone like him, Oñate.
So Mm. it's like it's related to political operatives, no? But the thing Mm. is, the political operator, they actually usually work, of course, also during the election, but even when you are already in power, Mm. because you strategies yan eh, mga strategies, Mm. tactical emerald, ganon. No, Ay, that's not true. tagagapang daw through means na fair and foul. Well, if they are vulgar realists, then the ends justify the means. Hmm. Ayan. Ito si Hail Hydra, ito political operative yan eh. Got it right. That's what we do. Ayan. Pag covert kasi merong mga hindi magandang gawin. Oo, ayun. So anyway yun, nakakaloka. Tapos, ah, hindi nila ma-reveal kung sino yung nag-aano eh. Hindi nila, kumbaga yung obvious na meron silang mga, ang general feel was that, ginagawa lang nila yung ginagawa nila sa PI, pero hindi nila alam kung sino yung nasa pinakataas. Gano'n, hindi nila alam kung sino nagpopondo, hindi nila alam kung yung mga gano'n, yung parang, "Talaga ba? O sige, maglokohan ba tayo dito?" 'Di ba? Nakakaloka. Ayun. Sobrang nakaka-frustrate, ano ba 'yan, parang although ang sabi is that, yung mga nag-hearing kanina na mga senador, they are looking at filing cases against, government officials na, um, they very most likely file criminal cases, administrative cases, doon sa mga government officials na na-involve dun sa PI and tama lang, 'di ba? Why? Hmm? Sinong sasampahan? Actually hindi in-identify, hindi Sino, sinabi. sino magsasampa? I do not know, baka yung committee na nag-hearing, gano'n. Yung committee na Anong kaso? nag-hearing. Ha? Anong kaso? They did not mention, parang pag-aaralan pa lang naman yata. Kasama ba si Mig sa sasampahan, sabi ni Nula Rece. Puwede kasi coordinators, resources ng PBA party list yung gumapang ng PI sa Davao region eh. 'Di ba they were able to satisfactorily Mm-mm. establish that? Kunwari tanga sila, walang alam, eh sukol na sukol ng abogado nila. Niya na si abisado. Totoo. Sabi ni BN, si Onyate nga tinatalk over si Binay sa hearing, napaka-forgiving ng Senate, iba sa HOR. Actually, oo. Parang feeling ko dapat mas naging stringent yung ano doon. Kasi yung stake doon sa PI napakataas eh. So parang dapat ano, yung tapos si Onyate yung parang may problema yata sa pandemic si Onyate. May problema yata, may pagkabingi yata siya. So ngayon Wow. parang ang ginagawa niya, tino-talk over niya kung sino yung mga nagsasalita sa kanya. Gano'n. Naiirita ako talaga, Diyos me. Parang nung kausap ko siya, ay nung naiisip ko, sabi ko, "Shit, pagkakausap ko 'to, kokonyat ako." Ayun. Ayun lang. Nagkabayaran na daw mga senator at si Villanueva. Ayun. Sino? Sabi ni Everything Under the Sun, sabi ni Maharlika nagkabayaran na daw mga senator at si Villanueva na lang hindi bumibigay, tuloy daw PI. Okay. Okay. Let's wait and see. Ayun. Hindi naman siguro yun excuse na bingi siya kasi nakikita naman na nagsasalita si Nancy Binay kainis. Oo,
Nagtatanga-tangahan lang talaga, nananadya lang talagang magtanga-tangahan. Ayun. Baka ayaw nilang maakusahang malupit sa PWD, hearing impaired or congenital liar. Ayun. Well, anyway, tingnan natin, abangan natin ang mga susunod na kabanata. Si Saldico, nakikipagbardagulan siya ng bonggang-bongga sa Senate. So, parang weeks ago, sabi niya, eto si Joel Villanueva, kung ano-ano mga sinasabi, meron naman tong kaso sa ombudsman, ganyan-ganyan. Parang mahiya ka nga, parang ang yabang-yabang ng senador na to, ganyan-ganyan. Sabi gano'n ni Saldico. Tapos nag-privilege speech si Joel Villanueva. Tapos sa totoo lang, pinanood ko yung speech ni Joel Villanueva. Yung speech ni Joel Villanueva, para talaga siyang host ng Batibot. Mga kababayan, para siya host ng Batibot. Ganon. So parang, ano ba to? Ayun kasi yung problem sa mga senador yung parang sobra silang alipin ng pagiging relatable. Ganun yung kahit mukha na silang sige gagawin natin kasi kailangan relatable tayo, ganun. May yung nag-reflect yun sa hearing kanina pati yung kila Bato yung parang sobrang nagiging soft. Ganun kasi parang gusto nilang maging amiable siguro sa tao. So parang ang soft ng approach nila dun sa hearing. Although they were asking good questions, pero parang yun nga parang binabakla kino-comedy, parang ganon. Yung ginagawang sitcom. Hindi ko feel yung yung ganong how. Anyway, ito si Senator Joel Villanueva. Siya, nag-privilege speech siya. Niresba kanya ng bonggang-bongga si Saldico. Sabi niya ganun, ha? Sabi niya ganun, kung ikaw, sasabihan mo ko na meron akong kaso. Apparently, sabi ni Joel Villanueva, yung kaso na sinampa sa kanya sa ombudsman, na-dismiss na yon. In fact, yung kaso na yan ay nag-ugat sa isang certification na bogus. So nilabas niya yung parang basis nung kinaso sa kanya, na ganyan. Actually ito, sobrang bogus nito, hindi to totoo, parang black propaganda lang to nung panahon na ikinaso sa akin to, sabi gano'n ni Joel Villanueva. Pero ikaw, yung mga kumpanya na related sa'yo, lahat, merong mga kaso. Yung SunWest Company mo, merong involved sa laptop scam. Pagkatapos, ikaw, contractor ka, meron ka pang isang company na related din doon sa Pharmally. Ganyan. Ikaw, ang dami-dami mong tapos may mga pending cases rin to si Saldico pala sa ombudsman. Ayun. Ikaw ang dami-dami mong baho. So, pag ikaw magbabato ka ng baho sa ibang tao, siguraduhin mo na naligo ka. Ganun, maligo ka muna. Full blown bardagulan talaga. Si Saldico ba ay hindi siya congressman nung nangyari yung Pharmally? Congressman na siya. Ha? Kung alam ko. Saldico. Kasi lagi namang may seat itong laging may seat tong si Saldico Saldico. Oh, ayan, nung panahon naman ng Pharmally hearing, wala naman tayong nakikitang ginugurgur ni Duterte ang Ayun nun, 2019, nasa rin siya. Ay, sorry. O tama, 2019. Congressman siya. Oh, well. Ayun. Pagkatapos, di ba ito si Saldico, siya rin yung naglabas ng 51 billion kay Pulong. Pagkatapos, ngayon, meron siyang statement kay kasi nakita nga na yung tungkol nga dun sa 50 billion na 50 billion na pondo para sa AKAP. Ayuda to para doon sa mga may trabaho na below 23,000 yung kita. Allegedly, itong pera na to, itong budget na to ay isa sa mga itong AKAP ay isa sa mga budget
isa sa mga ayuda na pinangako doon sa mga sinabihan na, pumirma dun sa PI. So Mm. nililink nung Senate yung AKAP as part of the People's Initiative, gano'n. So ngayon nagsalita si Zaldico, sabi niyang gano'n, "Ikaw, Amy, minamasama mo yung ayuda, napaka-noble ng intent nung ayuda." Sabi niyang gano'n. Drama naman. "Napaka-noble minamasama mo, ang sama-sama mo." Sabi niyang gano'n, "Bakit ka ganyan?" Sabi talaga niya, "Ang sama-sama mo." Oo, teka babasahin ko, teka. Sobrang pa-victim talaga, tangina. Hindi naman yung eksaktong-eksakto ang sama-sama mo, pero gano'n yung message, teka. Dinudungisan po ni Senator Amy Marcos ang malinis na intensyon ng AKAP na tulungan ang mga kababayan nating may trabaho ngunit kapos sa kita. Taong bayan na po ang bahalang humusga sa kanyang pamumulitika sa isang programang pantulong sa mahirap. Tangina. O, 'di ba? Kakadiri, shit. Ayan o. Next level epal talaga to si Saldico, grabe. Ayan. Dinudungisan po ni Senator Amy. O, 'di ba? Drama, nadadramahan ako. Parang, unang-una, hindi sinasabi na mali yung ayuda. Ang sinasabi, mali yung paggamit ng ayuda. Huwag niyo naman gawing bobo kami. Ewan ko lang guys, ha? Is my brain just too active or is there really something wrong here? Ang lakas mambobo ng ano. Actually, ito yung ano ito yung, alam mo yung, ganito rin yung style ni Martin Romualdez yung gagawa siya ng kung ano-anong kagaguhan. Tapos pagka ang reply niya, "Naku, inaapi niyo ako, kinakawawa niyo ko. Ang gusto ko lang naman ay tumulong sa mga tao. Ang gusto ko lang naman ay kineme-keme." Yung ano, yung bait-baitan na sobrang nakakasuka. Ang kakadiri, tangina. Sarap kulamin. Zaldico is a big time contractor. Actually, ang daming government contract nito. Ang daming Big time. government contract nito. Big time? Oo, big time, super big time. Ang dami niyang government contract. Yung, parang yung airport yata sa, port, at saka airport sa Bicol, involved sila dun eh. May project ba siya kay Mama Lenny? Charot. I'm not so sure, pero yung mga project sa Bicol kasi, most of it, nanggaling sa BBB. Sa build ni PRRD. Mm. 'Di ba? Mm. Ayan. Ayun. Sabi ni Rory, below 23K ang sweldo monthly nationwide. Sa probinsya mataas na ang 10K na sweldo monthly. Paano na iyanan makapag-apply? Sayang pera, hindi sustainable ganitong tulong. Hindi talaga. Yung laptop sa DepEd kanya din daw. Oo. Sila yung winning bidder dun sa laptop. Sila yung winning bidder dun sa laptop. Matindi to si Saldico.
Next level epal, as in sobrang next level epal. Para siyang ano, para siya yung designated bardagulero ng House of Representative. Hmm. Kung si Joel Villanueva kung si Joel Villanueva ang designated bardagulero ng Senate, siya yung ano, designated bardagulero ng House of Representative. Ayun.